Isa sa paboritong summer destination ng probinsya ng La Union. Bakit nga naman hindi? Isa ito sa pinakamalapit na beach getaway. 4 hanggang 5 oras lang ang biyahe mula sa Metro Manila. At dahil sa naglalakihan nitong alon, kinilala ang La Union bilang surfing capital of the Northern Philippines. But wait, hindi lang waves ang astig sa La Union, kundi pati ang kanilang halo-halo de Iloco. Ang halo-halong pinasarap ng 1 dosenang sangkap. Isa sa special ingredient ang yema pandan na gawa sa gatas ng kalabaw. Sa bayan ng Rosario, sumisigla na raw ang Carabao's milk industry na nagsimula pa noong 2009. Ganyan lang? Magandang tubo na naman. So itong nakikita ninyo, 5,000 square meters, itong buong lugar na ito, puro napier. Talagang tinaniman nila specifically ng ganitong klaseng halaman para lang merong kakainin yung kanilang mga kalabaw. Bakit kuya kapag ang tinanim natin na ang pinakain natin sa kalabaw yung karaniwang damo lang, ano mangyari? Kurang yung gatas. Kulang yung gatas? Oo. Di masarap? Hindi masarap. Oo. Kumpara sa gatas ng baka, mas malinamnam daw kasi yung gatas ng kalabaw. At ang dahilan kung bakit mas malinamnam siya, syempre nandoon sa tipo ng damo o halaman na kanilang kinakain. In this case, ang tawag dito napier. Mula 15 na kalabaw, meron ng mahigit 70 ang Rosario dairy producers. Kasi po, to develop a Carabao-based industry, kasi kaya natin mag-produce ng Carabao milk. We could compete with other countries. Hindi tayo mag-import ng mga gatas. Kasi ngayon talagang halos lahat ng gatas na ginagamit sa Pilipinas imported. Yes po, ma'am. So we are trying to develop na yung magkasaka, magkaroon lang ng 2-4 na kalabaw, kagaya nito. Ang bubuhayan sila eh. So pagkatapos kumain ng mga kalabaw, gagatasan na natin sila ngayon. Kasama natin dito si Jason. Hi Jason! Hello ma'am. Si Jason ay graduate ng BS Agriculture. Pero talagang pinili mo talaga na talagang sa farm magsilbi. Opo. Nasanay po kasi ako sa farm po. Yung iba kasi kapag nagtapos na ng kolehiyo, gusto nasa opisina na lang, ganyan-ganyan. Pero ikaw talagang dito. Opo. Ito po kasi inaral namin pang farm po talaga. Ha? Alright. Hila, pisil. Medyo nakukuha ko na pero ang hirap pala nito. Kailangan pa lang ilang buwan na practice. Mahirap kasi hindi ko alam. Natatakot ako na feeling ko nasasaktan siya eh. Baka nagagalit na sa akin tong kalabaw na to. Yun. Kaya naman pala ang mahal ng gatas ng kalabaw. Kasi ang hirap kunin. Ang hirap kunin. Matigas kasi siya. Pero parang may technique eh. Parang pag nakuha mo na yung technique, medyo madali na siya. Well, first time ko kasi to kaya hindi ko pa masyado nagigets. Bakit kailangan in 7 minutes matapos natin to? Kasi po, pag hindi po makuha lahat, pag mamastitis po, kumbaga yung gatas may sakit na. Iba na yung lasa niya. Okay. Dapat clean po lahat yan. Alam nyo, bago tayo namulat doon sa mga gatas na evaporated milk, condensed milk, o yung mga powdered milk, ang talagang gatas ng ating mga ninuno ay gatas ng kalabaw. At sabi nila, itong gatas na ito, mas maprotina siya at mas makrema kumpara doon sa mga iniinom nating gatas ngayon. Kaya talagang maganda rin maipromote ito. Isipin mo na lang kung lahat ng halo-halo, ganito yung gatas, siguro mas makrema talaga. Oho. No? Tapos na ma'am. Tapos na! Alright! So ito na yung ating
Gatas ng kalabaw. So, ito na yung ating gatas ng kalabaw. Tikman natin. Ay, ang sarap. Wala ba itong asukal? Pero parang manamis-namis na siya. Ang sarap. Very creamy. Very, very creamy. Parang iisipin mo, tinimplahan na siya eh. Pero wala pang timpla to. Sarap. Ang sarap. Ang sarap nito sa halo-halo. Kumpara sa gatas ng baka at kambing, mas mataas ang protina, calcium at energy ng gatas ng kalabaw. Ito na yung bunga ng pinaghirapan nating paggagatas sa kalabaw. Siyempre, nahirapan tayo doon. Kailangan gamitin natin ito sa masarap. Saan natin gagamitin? Ano nga bang masarap sa gatas ng kalabaw? Halo-halo. Dito sa Halo-Halo de Iloco, ang ginagamit nila sa kanilang halo-halo, talagang purong-purong gatas ng kalabaw. Andito tayo ngayon sa Halo-Halo de Iloco, ang pinakasikat na halo-halo store sa buong Region 1. Hindi lang sa La Union, hindi lang sa Iloco, sa buong Region 1. At kasama ko dito, si Xavier Mercado, ang nagpasimuno ng Halo-Halo de Iloco. Sa buong Region 1 kasi, parang Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, may kanya-kanya silang identity ng Ay, pagkain. ano bang identity ng La Union? Pag sinabi natin La Union, napaka-rich niya sa iba't ibang agricultural products. Okay. Naisip ko na baka naman pwede ko siyang pagsama-samahin, At paghalu-haluin. sa isang baso lang. Oo. Sabi nga nila, ang isang pagkain, ang isang putahe, minsan mas pinasarap siya kapag hinahaluan siya ng kultura. Ang ilang sangkap ng Halo-Halo de Iloco mula sa iba't ibang bayan ng La Union. Ang ugoy o local crackers mula sa San Fernando City. Ang dinurog na powdered organic rice nanggaling naman sa katabing bayan ng San Juan. Ang pinaghalong kamote at ube mula naman sa bayan ng San Gabriel. Mas pinasarap din ang Halo-Halo de Iloco ng honey. At ang pulitipot ng Sudipen. Gawa sa katas ng tubo ang pulitipot. Simula't simula pa, yung mga ninuno namin, yun na talaga ang pinagkakakitaan nila. Kasi dito naman sa barangay namin kasi, unirrigated yung mga lupa rito. Kaya maganda ang taniman ng tubo. Dadapila ng tawag sa tradisyonal na gamit sa pagpiga ng tubo. Hinihila ito ng kalabaw paikot. Tapos, yung juice ng tubo, dadaan din dyan. Pero unti-unti na rin nila itong pinalitan ng makinarya. Itong bago naman, ma'am, mas mabilis kasi mahigit siyang oras, ma'am. Tapos na yung pag-extract ng isang lutuan na tubo. Sinublan naman ang tawag sa malaking talyasi o lalagyan kung saan pinakukuluan ang nakuhang katas ng tubo. May bango na galing nga sa tubo, yung ibang amoy saka malasa. Malasa, ma'am, matamis. Nakaabang na ang mga batang excited tumikim ng matamis na bula ng pinakuluang katas ng tubo. Siyempre, very proud, ma'am, kasi native na gawain na ng mga ninuno namin ito. Hanggang ngayon, ginagawa po namin. Ang gatas ng kalabaw na galing sa Rosario, lalagyan ng pulitipot at hahaluan ng pandan at native na itlog mula sa Agoo. Kapag kumulo na at naging malapot, gawa na ang yema pandan. Aba, preparation pa lang ng ingredients, may nanalo na. But there's more.
Dahil ang halo-halo de Iloco, mas pinasarap ng laman at sabaw ng buko. Kung matatandaan yung mga kapuso, in fact, noong olden times, nung nagsimula yung halo-halo, wala pa namang asukal, wala pa namang evaporated milk. Ang ginagamit ng mga sinaunang Pilipino noon para patamisin yung kanilang halo-halo ay coconut juice. At bagay na bagay kasi itong gagawin nating halo-halo ngayon ay buko halo-halo. This is an organic rice from San Juan. Alam mo, mahilig ako sa mais. So, tansya-tansya na lang. Tansya-tansya na lang. Tansya-tansya na lang. So, this is... Sago po. Sago. Ang cute naman ng sago ninyo, liliit. Ito So, pa. pagkatapos ng sago... Ito po is Ay, native. favorite ko yan. Saging na saba. Yeah, native Tuwing na saba. umaga yan na kinakain ko. So ito po, matatagpuan po natin to sa lahat po ng towns and yung isang city Right. ng La Union. Alright. Kasi ito What po, is that? bukayo. Ano yan? Bukayo po. Ah, bukayo! Yes. Tapos this is nata de coco. Bakit parang iba yung nata de coco ninyo? Usually nata de Puti. coco, white, Yes di ba? Kaya po pula yung pinili ko nata de coco para mas attractive po sa mga kids. Ito po, bale, This is... kamube po. It's a Kamube. mixture of kamote and ube. Baka mag-iiba yung lasa nito dahil may kamote. Mmm! Ang sarap. Alam mo, may ibang mga halo-halo ang ginagawa nila, yung shaved ice nila. Hindi water talaga. May halo na yung shaved Ibang ice lugar, nila Roxanne. para mas malasa yung mismong yelo. So, ito na ang pampatamis Tamis po natin. natin. Hindi na tayo gagamit ng granulated na Hindi sugar. na O, lalagyan ulit ng ube. Yes po. Ang yema na ito ay gawa sa gatas ng kalabaw. Yes po. Tapos meron siyang Japanese parasol. Yes. Dahil sabi nila galing daw sa bansang Japan yung halo-halo. Tada! Tapos kung gusto mo pa ng mas marami pang buko, pwede mong kayurin yung buko doon sa loob, yung mismong shell. Ayun. Uy, malauhog. Nice! Sabi nga nila, di ba, you are what you eat. Kung ano yung kinakain mo, ay isang salamin o refleksyon ng kung sino ka at anong pinanggalingan Galingan mo. mo. At itong halo-halo, refleksyon ng ating pagka-Pilipino. Halo-halo rin tayo eh. Totoo. Galing sa halo-halong kultura at halo-halong nakaraan. Kwento ni Xavier, nagsimula sa kanyang lola si Vera ang pagtitinda ng halo-halo sa kanilang pamilya. So ito si Lola si Vera. May tabako pa talaga. Opo, kasi isa rin po sa mga negosyo niya yan. And dito po sa norte, yan po ang pangunahing produkto din namin. Oo, tabako. tabako. Oo, maraming tabakalera dito. Totoo po Oo. At the same time, gawa ng halo-halo. Yes po. Grabe, halo-halo talaga si Lola. Yes po. All season daw ang halo-halo de Iloco dahil summer man o tag-ulan, pwede mo itong matikman. Tuwing malamig ang panahon, bestseller naman nila ang ginataang halo-halo at fried halo-halo. Parehas lang ang mga sangkap sa buko halo-halo. Ang kaibahan lang, wala itong yelo. Ang secret ingredient naman sa dalawang bersyon na ito, ang inilalagay na organic na malagkit. Sa dami ng rekado ng halo-halo de Iloco, binansagan ito ni Xavier na King of all desserts. Kailangan ding lutuin o iprito ang mga sahog nito. Kung naghahanap yung mga customers ko ng halo-halo sa tag-ulan, so kaya naisipan kong maggumawa or mag-isip ng kakaibang putahe na halo-halong mainit. Ito na create ko or naisipan kong gumawa ng ginataang halo-halo or mainit na halo-halo. Harap. Alam niyo kung bakit gustong-gusto ko yung halo-halo? Kasi nag-iiba-iba yung sangkap niya. Depende kung nasa ang probinsya ka. Halimbawa, dito sa La Union, na maraming tubo, yun yung makikita mong sangkap ng halo-halong ito. Pero ang tanong, saan nga ba nagsimula ang alam nating halo-halo?